Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po mag-uusapan ang tungkol dito sa weekly top 5 cryptos na kailangan daw po nating bantayan. At ito po ang top 5 natin sa loob ng linggo na ito. Yan po ang XRP, ILV, BNB, Solana at syempre ang Shiba Inu. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. The past few days have been filled with unprecedented event leading up to the CEO Binance Changpeng Zhao stepping down from its role to the United States Department of Justice, sanctioning one of the biggest crypto exchanges, Binance, with a fine of $4.3 billion. Kaya ito po yung kaganapan po na ito ang pinagkakaguluhan sa mundo ng cryptocurrency ngayon. Ayan, yung pagbaba sa pwesto ni Ginoong Changpeng Zhao. Siya po ang CEO ng Binance. At syempre, kung matagal na po tayo dito sa mundo ng cryptocurrency ay alam naman po natin siguro na ang Binance platform or Binance Crypto Exchange ang siyang pinakamalaki or leading na crypto exchange sa buong mundo. At ayan, yung pagbaba ni Ginoong Changpeng Zhao ay nagdulot po ito ng maraming mga haka-haka at saka espekulasyon. Yan, maraming gustong malaman kung totoo nga ba na magsasara na si Binance, ayan, or bagsak na talaga, or ito na nga ba ay parang titigil na sa operasyon kasi mawawala na raw si Changpeng Zhao. Pero ayan, sabi naman po sa mga nabasa nating balita, sa mga nakalipas na mga balita ay bababa lang po si Changpeng Zhao. Ayan, bilang CEO, pero may ipapalit po na bagong CEO ang Binance. Kaya ayan po, ito po yung pinag-uusapan ngayon na mainit na balita sa mundo ng cryptocurrency sa linggo na ito. Kaya sa tingin ko ay magpapatuloy pa ito. Siguro ay hanggang sa susunod na buwan, hanggang sa next month na buwan ng December ay malamang ay yung issue pa rin na ito kay Binance at saka kay Ginoong Changpeng Zhao ang siyang mainit na usapan. Yan, pero hindi po ito yung ating pag-uusapan dito, yung weekly top 5 cryptos na kailangan daw po nating bantayan at tutukan ayon po dito kay The Crypto Basic. Kaya ayan, sabi rito ay let us focus on these altcoins would perform in the coming weeks as much as volume would be expected in the coming days for the cryptocurrency market to have a breather away from its uncertainties. Kaya yan, mga altcoins na dito sa paparating na mga linggo, kasi ito raw yung parang magpapakita ng magandang performance. Yan, ayon po ulit yan sa technical analysis ng The Crypto Basic. Ayan, unahin po natin dito. Number 1 ay si Ripple. Ayan, Ripple or XRP. Ayan, nakikita po natin dito yung kanilang chart. Ayan, at naglalaro po ito sa ibabaw ng 38.20% na Fibonacci indicator. Ayan, at nandito na rin siya sa ibabaw ng 50-day EMA or Exponential Moving Average. Ito po yung kulay blue. Ayan, at yung MACD natin ay ito po, nakikita natin. Ayan ang ating MACD. Kaya nagpapakita po ito ng signal na bullish signal. Kaya isa po ito sa napili dahil sa mga indicator na ito. Pinapakita po ng mga indicator dito na bullish signal or bullish trend si XRP. Kaya isa po si XRP ang nanapili ng The Crypto Basic sa kanilang top 5 na weekly cryptos, weekly top 5 na cryptos. And XRP remain one of the most bullish asset in the current crypto bullish
price recovery as on-chain activities for Ripple continue to soar high as the great cryptocurrency is tipped to solve payment issues across the globe as it has been with such potential. Kaya yan, nananatili pa rin daw po na si XRP or si Ripple ang most bullish na asset. Yan, ibig sabihin ay parang sinasabi po nito, most bullish na asset ay yung talagang binibigay niya yung kanyang todo or lahat ng kanyang makakaya na umakyat. Yan, akyatin ang mga presyo sa itaas. Kaya ayan. Ayan po, number 1 si XRP or Ripple. Ayan. Yung ating MACD ay bearish po sa MACD, yung ating signal dito. Number 2 ay si Illovium naman or ILB. Ayan, nakikita naman po natin dito na umaakyat po siya. Ayan, at nandito po siya sa ibabaw ng 25% na Fibonacci level indicator natin. Malapit na po siya dito sa 38.20%. Yan, kung mababasag po niya ito 38.20% or malalampasan po niya yan, ay magpapatuloy po siya sa 50%. Yan, malapit na po yan sa 150 na presyo. Yan, mataas na rin yung kanyang MACD. Yan, ibig sabihin ay bearish po yan, bearish trend. Yan, Illovium ILV remains one of the most significant crypto assets in the world of gaming as the price of this asset remains undervalued at this current price. Ayan, undervalued po siya considering how high the price of ILV USDT has gone in the past bull market. Yan, si Illovium ay gaming token po ito, ILV. Ayan, at isa po siya sa most significant na crypto asset. Ayan, pinakamalaki na crypto asset na gaming token. Sa ngayon ay nananatiling undervalued daw siya or mababa yung kanyang presyo. Ayan. Ayan po, bullish yung kanyang MACD. Ayan, MACD trend ay bullish. Binance. Ayan, nandyan po si Binance. Ito po yung native token ng yan, si BNB ay yan po ang native token ni Binance. Siya po ang number 3 na weekly top 5 cryptos na kailangan nating bantayan ayon dito kay The Crypto Basic. Yan, ito po yung ating 50-day moving average. Mukhang nandito na po. Napunta po siya sa ilalim pero yung MACD natin ay mukhang papunta na rin po siya sa bearish. Yan, mukhang hindi po kasi maganda ang performance ni BNB dahil sa nagaganap na hindi maganda kay Binance. The price of Binance Coin saw a price slash of over 10% following the news of the resignation of Binance CEO Changpeng Zhao or ZZ and the acceptance to pay a fine of $4.3 billion as a sanction from the US DOJ as this news hurt the token. Ayan. Nasaktan po si BNB. Ayan, sa pangyayaring ito. Yung resignation ni Ginoong Changpeng Zhao or ZZ bilang CEO ng Binance. Yan, nagdulot po yan ng takot sa mga users. Kaya maraming nagsialisan na mga users ni Binance dahil natakot sila. Yan, paano na, ano nang mangyayari kay Binance kung umalis na si ZZ sa pagmamanage dito. At maliban po dyan ay yan, pumayag po silang bayaran yung fine. Yan, yung kanilang penalty na umaabot po ng $4.3 billion. Ang laki po niyan. Billion po yan. Buti sana kung nasa mga million yan. Pero kung pag ganito kalaki ay mukhang hindi po magiging maganda ang impact nito sa platform ni Binance. Kaya syempre, yung pangyayari na ito ay magdudulot po talaga ito ng takot sa mga users. Kasi iisipin nila na baka biglang sa susunod ay bigla na lamang magsara ang Binance. Kaya marami po talagang nagtatanong kung magsasara nga ba talaga si Binance or may posibilidad kaya na magsara ito ng biglaan. Pero ayan, recommended po ito. Kasama po si BNB sa weekly top 5 na recommendation ni
the crypto basic, kasi babagsak po yung kanyang presyo, at kung pag bumabagsak yung kanyang presyo at ay maganda pong mag-buy dyan. Kaya meron nga yung golden rule natin na buy low, sell high. Ngayon at inaatake po ng fear, yun, takot ang BNB, ay bumabagsak talaga ito ng todo. Kaya maganda pong mag-buy. Yan nga yung sabi ng mga eksperto. Bibili tayo kung pag may fear sa market. Kaya, kasi makakamuro talaga tayo. Tapos magbebenta tayo kung pag may mga nagfo-FOMO. Ayan. Bearish yung kanyang MACD trend. Ayan, bearish. At yan, sunod naman ay si Solana. Ayan, si Sol. Ayan, nasa ibabaw po ito ng ating EMA, 50 EMA or 50 exponential moving average, at nasa ibabaw naman ng 61.80% na Fibonacci indicator level natin dito. Ayan, yung ating MACD ay nananatiling bullish trend. Kaya yan, isa po si Solana sa mga top 5, weekly top 5 na recommended ni The Crypto Basic. Sabi rito ay Solana remains one of the top performers of 2023 as this token has outperformed the likes of Bitcoin and Ethereum by far. Ayan, totoo po yan. Maganda po ang naging performance ni Solana ngayong taon na ito, 2023. Ayan, isa po siya sa mga top performers ngayon. Laki po ng kanyang mga bull run dito, mga price surges na naganap sa taong ito. Kaya marami po yung maraming mga investors o holders ni Solana ang malaki yung kanilang kinita rito. Kaya ayan, in-outperform pa niya, hinigitan niya yung performance ng mga malalaking mga crypto na katulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Ayan, rallying from its low of $8 to a high of $62 as many believe the coming bull market would be extraordinary for the likes of Solana. Kaya ayan, mula sa mababang presyo nito na $8 ay ayan, nagrally po ito hanggang sa mataas na presyong $62. Ayan, dahil sa rally na ito ni Solana ay marami ang mga naniniwala. Yan, maraming naniniwala na dito sa paparating na bull market ay magiging extraordinary or talagang kakaiba yung magiging galaw ni Solana. At syempre, ayan, MACD po natin ay kay Solana ay bullish. Syempre, ang ating minamahal naman dito, ayan, ang panglima na si Shiba Inu. Ayan. Siya po ay naglalaro dito sa ilalim ng 25% na Fibonacci level. At nasa ibabaw na rin po ito ng 50 SMA, 50 EMA, ayan, exponential moving average. Ayan, at yung kanyang MACD ay nasa bullish, ayan, bullish zone. Shiba Inu's rally above its current price action and range has become a cause of worry for many traders and investors as meme coins like Doge struggle to show bullish price action above their current price level. Ayan, marami daw pong nababahala. Ayan, maraming nababahala ng mga traders at saka investors. Ayan, dito kay Shiba Inu kasi kung pag tinututukan po natin yung kanyang mga galaw, yung kanyang performance, ay medyo hindi po talaga maganda yung kanyang performance sa taong ito. Medyo matamlay, nagrarally at saka ayan, malaki po yung kanyang binagsak. Pero ayan, yung pagkakataon po ito, yung binibigay niya yung ganitong sitwasyon nangyayari ngayon kay Shiba Inu ay isa po itong pagkakataon para makabili po tayo sa mababang presyo nito. Ayan. Accumulation po ang parang accumulation period po tayo kay Shiba Inu. Yan po ang aking sariling pananaw dito ngayon kay Shiba Inu. Kaya ayan po ang ating panglima. Yan, yung kanyang MACD ay bearish po pala. Ayan. Medyo hirap pong makaangat si Shiba Inu. Kung pag-aangat lamang siya ay bahagya siyang makakaangat. Tapos babalik din kaagad siya or magsa-sideways siya. Yan po yung kanyang galawan sa ngayon. Pero yan yung mga weekly top 5 na cryptocurrencies na
recommendation na kailangan daw nating bantayan ayon base po dito sa mga technical analysis ng The Crypto Basic. Yan. Una ay syempre si XRP, pangalawa ay si Illovium or si ILV, pangatlo ay si BNB or ang Binance Token, pang-apat ay si Solana, at ang panglima ay ang ating pinakapaboritong si Shiba Inu. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.